Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pakikipag-aral ng salita ng Diyos. Kumbaga, ito yung pangalawang bahagi na kung saan tinatalakay natin ang mga sitas kakatapos ng panalangin kanina. Meron po tayong mensahe ngayon. Ang una, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang sa 15. Ganito po ang nakasulat. Kung paano na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayo sa Kanya. Pero ito po ay pundasyon. Paano natin masasabi na tinanggap natin si Kristo Jesus? Balikan natin yung Galatia 2, 19 hanggang 20. Dati po, tayo noon, sumusunod ayon sa kautusan. O kaya, ayon sa mga inabot natin tagubilin, na naging masunurin tayo ayon sa mga inabutan natin na minana natin sa ating mga pinuno o sa mga salin-salin sa atin ng tao. Kaya nasa ilalim tayo ng kautusan. Sabi dito, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa akin. Pero kung ang pag-uusapan natin, pundasyon ng ating pagkatawag sa atin ng Diyos. Dati po tayo noon sumusunod ayon sa salin-salin sabi. Pero, nang marinig natin ang Ebanghelyo, nang makilala natin si Kristo, kinakailangan po maunawaan muna natin sa ating sarili na tayo ay isang makasalanan. At meron tayong tinatawag na datihang pagkatao. Sa makatuwid, yung tinatawag na naturalisa. Kung ano yung gawain ng magulang, nagiging gawain na din natin. Kung ano yung bisyo ng magulang, nagiging bisyo din natin. Sa makatuwid, namana. Pero, nung nakilala natin si Kristo at ang kanyang aral, at tayo'y nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, tayo po ay kinahawagan. Ang ilalagay natin sa ating sarili, yung pagpapahalaga na kay Kristo. Na yung dati nating pagkatao, halimbawa, dati tayo noon maiksi lang yung pag-iisip. Nung makilala natin si Kristo, dapat malawak na ang pag-iisip. Kung dati tayo noon ay nandaraya, nung makilala natin si Kristo, hindi na tayo nandaraya. Kung dati tayo noon magagalitin, mapagtampo, kaunting bagay lamang naiinis na, nung makilala natin si Kristo, lahat ng iyon ay dapat nawala na. Ibig sabihin, kung tayo po ay nabago na, ibig sabihin, nasa ilalim na tayo ni Kristo. Sabi nga,
hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili. Ibig sabihin, yung dating ikaw, dapat ngayon nung nakilala mo na si Kristo, isinasaalang-alang natin si Kristo na nasa loob ng ating puso. Dapat siya na ang nasusunod at hindi na yung dati nating ugali. Yan po ang ibig sabihin niya. Kaya po, nung tinagat na natin si Kristo, ay magsilakad gayon-gayon sa Kanya. Kung ano na po yung kalooban ni Kristo na nananahan sa ating mga puso, yan na po dapat ang nasusunod. Sa makatuwid, kung dati, ang isang tao, halimbawa, galit tayo sa isang tao. Nung makilala natin si Kristo, pag-ibig na po ang isusukli natin doon sa tao. Kahit ulitin niya man, pag-ibig pa rin ang ibabalik natin doon sa ibang tao na kagalit natin. Ibig sabihin, makikilala natin sa ating sarili na tayo na kay Kristo na. Dahil, kumbaga, pinago na tayo. Hindi na tayo yung dating pagkatao na madaling magalit, madaling mainis. Nung makilala natin si Kristo, napakalawak na ng ating pag-unawa sa ating kapwa. Yan po ang ibig sabihin niya. Ano ba po sabi dito? Na nangaugat at nangapatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ibig pong sabihin, dapat po, yung pananampalataya yun nangaugat. Ibig sabihin, nabubuhay sa ating pagkatao. At sinasabi rin na natatayo sa ibabaw ng pundasyon sa makatuwid bagay kay Kristo na siya natisod ang karamihan, naging katitisuran ang batong yaon, pero naging bato sa panunok. Naging cornerstone ang ating dakilang Panginoon. Marami ang natisod sa ating dakilang Panginoon dahil sa kanyang mga turo. Pero siya po ay dahil sinugo ng kanyang Ama upang ipaunawa sa atin ang kahalagahan ng kanyang mga aral at turo sa atin. Kumbaga, yung pagpapahalaga ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin, kinakailangan pahalagahan din natin yung aral na itinuro sa atin. Na dapat na nauugat na, o kaya nagpapatuloy dahil nabubuhay na tayo sa pananampalataya, kundi kinakailangan nakapatong sa ibabaw ng batong yaon sa makatuwid bagay kay Kristo. Na kung magaranas man tayo, nagtagumpay man tayo, salamat sa Diyos. Tayo man ay hindi nagtagumpay, salamat pa rin sa Diyos. Dahil po, kalooban niya ang nasunod. Ibig sabihin, dahil will be done. Kasi po, meron tayong plano. Ang Diyos may plano din sa atin. Nakaguhit na yan sa palad natin. Pero iba ang nasa natin. Depende sa kapaligiran kung ano yung nakita natin na maganda. Yun ang gusto natin. Pero yung plano ng Diyos, yun ang kinakailangan manaig at hindi ang sarili nating kalooban. Kaya ipagpasalamat natin kung tayo man ay nagtatagumpay, kung tayo man ay hindi nagtatagumpay. Sapagkat, sabi nga, sumasagana sa pagpapasalamat. Kaya magsipag-ingat baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabulang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Ngayon po, kung titingnan natin, yung pasimulang aral ng sanlibutan, walang iba yung pagsunod sa mga palatuntunan, sa mga kautusan. Pero po, pagdating na kay Kristo, ang sinusunod na po natin dito, pananampalataya.
Na hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, sa pamamagitan ng haba ng ating serbisyo, o sa katagalan natin sa ating pananampalataya. Hindi na yun ang pagbabataya ng Diyos. Kundi, ano po ba ang mga turo na itinuro ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na kumbaga iyan pa ay ikinabubuhay na natin sa ngayon. Dahil po kung ano ba, babalikan natin yung panimulang aral ng sanglibutan hanggang bago isilang ang ating dakilang Panginoon, pwede tayong madaya. Pero dahil tayo nasa aral at turo na ni Kristo dapat ay ikinabubuhay natin, kung pananampalataya pa lang, nakapundasyon na kay Kristo, dapat yung mga gawa natin, isinasaalang-alang din yung mga pahayag o kaya ibang bilyo ni Kristo. Kumbaga yung koneksyon natin, hindi na sa kautusan, kundi na kay Kristo na. Nariyan na siya sa ating kalooban, ang sinusunod pa natin, yung kanyang mga ibang bilyo. Dapat ganun na po ang ginagawa natin. Sapagkat sa kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Dahil po, ang ating dakilang Panginoon, kaya siya napuspos sa kanyang pagka-Diyos. Dahil po, hindi po siya nagkasala. Ni kahit man masumpungan ng daya sa kanyang bibig, kundi ginawa niya ang lahat ng mga bagay ayon sa mga hula na inihula ng mga propeta na dapat niyang ganasin, na dapat na magiging buhay niya sa ibabaw ng sanglibutan. At lahat ng mga paghihirap na kanyang daranasin, wala po siyang hindi man lang nasumpungan ng daya sa kanyang bibig. Kundi naging tapat siya sa Diyos dahil po, kumbaga, ang nais na natin nabilang tayo, maging halimbawa siya sa lahat ng tao. Kaya po, kung kinakailangan natin na nauugat at nakapundasyon kay Kristo, dapat po tularan natin yung mga ginawa ng ating dakilang Panginoon. Mahirap, pero madali. Mahirap kung susundin natin sariling kalooban. Pero kung nananahan si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, madali po. Dahil ang Espiritu Santo mismo matuturo sa atin ng mga bagay na hindi maabot ng ating sariling pag-iisip. Kaya magagawa natin yan dahil kasama natin ang Diyos. Sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan. Ito po. At sa Kanya, kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Kung siya po, kinikilala natin Pangulo ng lahat ng pamunuan at ng kapangyarihan, dapat po hindi na tayo nakasalig sa sarili nating karunungan, kundi sa karunungan ng Diyos sa makatuwid bagay kay Kristo, na ipinaunawa sa bawat isa sa atin, wala ng ibang kapulutan dito sa ibabaw ng sanglibutan ng sukat ay kaligtas maliban sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Kaya po, hindi po yan sa tagal ng serbisyo o haba ng ating paglilingkod o kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, kundi sa habag ng Diyos tayo'y niligtas at tayo'y naging isang sisidlang hirang para sa Kanya. Dapat isaalang-alang natin ang ating katawang ito ay hanggang gamitin ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Kaya kung titignan po natin, dito sa buhay natin sa ibabaw ng sanglibutan, marapat lamang na maunawaan natin, nung tinanggap na natin si Kristo, dapat tayo na yung magiging halimbawa din sa ating kapaligiran dahil na rin po si Kristo'y nananahan sa ating puso. Kung baga, hindi na tayo ang gumagawa, kundi si Kristo na nandiyan sa ating puso, yun na yung nilalakaran natin. Dapat ang nakikita ng ating kapwa, pawang kabutihan at naayon kung ano yung na kay Kristo. Dahil si Kristo'y nandiyan sa ating puso, dapat yun na rin ang ating ginagawa. Ano pa sabi dito? Nasa Kanya
ay tinuli rin naman kayo sa pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang lamang, sa pagtutuli ni Kristo. Kung aralin po natin, ano po ba yung pagtutuli? Ang pagtutuli ay pagbabago. Pagkabukas ng laman. Kung titingnan natin, ano ba yung pagtutuli? Hindi ba circumcision? Hinuhubaran. Dapat, ang lahat ng ating mga ginagawa, kahit tayo'y hubad na sa harapan ng Diyos, dapat po maingat na nating isinasabuhay at ginagawa yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Kinakailangan na ingat tayo sa ating kapwa na hindi sila matisod, hindi sila mapahamak, magiging salamin tayo ng ating kapwa. Ibig sabihin, at pagkakakilanlan po kasi natin, halimbawa, sinabi ang pangalan Pedro. Sa pangalan pa lang, kilala na. Pero kung meron tayong ugali na dati, bitbit pa rin natin, hindi pa rin tayo nagbago. Kapag sinabi yung pangalan natin, ganito yan. Ganito yan siya. Dapat maging salamin tayo ng ating kapwa. Ano ba talaga ang pagkatao na dapat natin ipakita sa ating kapwa? At hindi yung tinitingnan natin yung kalagayan ng ating kapwa. Kundi ano tayo para sa kanila. Kung tayo po, isang sisidlang hirang, kung tayo po ay nananahan na si Kristo sa ating buhay, dapat ang mga gawa natin nakasalig na lahat sa mga ginawa ni Kristo at sa kanyang aral ng Ebanghelyo. Sa makatuwid yung pananampalataya. Pinasimulan natin na diyan tumibay at nag-ugat. Dapat po iyan ay nagpapatuloy at sumasagana. Hindi yung seasonal lang. Kapag ganito, mabuti akong tao, nasubok ako, hindi na naman ganun. Dapat, araw-araw. Kaya po dapat nauunawaan natin yung kalagayan natin sapagkat ubad na tayo sa harapan ni Kristo. At wala na tayong maitatago sa Kanya. Kaya po dapat gagawin natin ang mga bagay na kung ano ang ikakaganda sa ating kapwa na dapat nating gawin din sa kanila para tayo tularan hindi ng masasamang gawa, kundi maging isang uliran para sa kanila. Kaya po, yung pagtutuli na yan, pagkahubad, dapat po, yung mga bagay na sabi nga, mahirap pang salitain man lamang, dapat wala na po yan sa atin. Sa magkatuwid, putol na yung koneksyon natin ng dating pagkatao at dapat nabubuhay na tayo sa ilalim ng aral at habag ni Kristo na walang iba doon na nakasali ang ating pananampalataya. Bakit po? Nanangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo naman muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Ibig kong sabihin, yung dati nating pagkatao, dapat po, nung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, dapat, nung tumanggap tayo ng bautismo, ang dati nating pagkatao kasama ng nabago sa krus. Yung dating ako, nung makilala ko si Kristo, kung ang ugali natin ay hindi mabuti, hindi nakalulugod sa Panginoon, dapat yan ay isinanong na lahat natin sa pagbago kay Kristo. At nung tayo'y binuhay, yung natin na pinagpay, binuhay na makulit, dapat iyan na rin. Bago na tayong nilalang at hindi na tayo yung dati na pinagbalik-balikan pa yung dating ugali, kundi babaguhin na tayo dahil si Kristo'y namatay, kasama na doon ang ating dating pagkatao. Nung siya'y nabuhay na mag-uli, ito na yung bagong tao na nilalakaran natin na hindi na tayo gaya ng dati nating ginagawa. Kaya po, kung hindi pa nakalakip doon, yung dati nating pagkatao hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin, kahit 10 ulit pa tayong inubog, bautismuhan,
kung hindi nalilinisan ang ating budhi, sumpat pangako ko kaya yan mula sa malinis na budhi ang pagbabago ng ating pagkatao. Kaya yung halimbawa, dati noon, mapagsumbat tayo sa kapwa, nagpa-bautismo tayo, tapos pagkatapos ng bautismo, papagsumbat pa rin tayo, useless yung bautismo. Tayo pa rin yan. Sa makatuwid, walang buwang si Kristo sa ating puso dahil hindi tayo nagbago. Kaya po dapat, maunawaan ng bawat isa sa atin yung pagtutuli at yung dati natin ugali kasama na lang nangalibing kalakip ng pagkamatay ni Kristo. At dapat ngayon nabubuhay na tayo sa pananampalataya. Na totoo, ang ating dakilang Panginoon, na una niyang itinalaga ang kanyang sarili bilang hain para sa ating mga kasalanan. Kahit 2,000 taon na nakalipas bago pa tayo ipinanganak, nakahain na yung para sa atin. Ang gagawin na lang natin, ikukulit doon sa pamamagitan ng pananampalataya, nakasama na tayo doon sa linipahan ni Kristo. Ang pananampalataya dapat kasama na rin na ipako doon ang dati nating pagkatao. Kaya kung titignan po natin, mahirap i-apply ang pananampalataya. Sabi nga, ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi kita. Ay natin nakita ng ating mga mata si Kristo. Pero kung tayo po'y mananampalataya, naniniwala tayo sa kanyang pagkamatay, kasama na rin namatay ang ating pagkatao, at nagtitiwala tayo sa kanya. Kumbaga, yung benepisyo na ating kakamtan sa oras na magpapay tayo sa kanya, sigurado tayo ay mapapabilang na doon sa mga taong pinanlahanan ng Diyos, mga taong binago na, at mga taong nasa ilalim na ng pangangalaga ng Diyos o tinatawag ng mga anak ng Diyos. Kaya po, kung paano siya nabuhay na maguli sa mga patay, dapat nabuhay na rin tayo bilang isang bagong nilalang. Ayon sa kalooban at habag ni Kristo, nabubuhay na tayo sa pananampalataya. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuloy ng inyong mga laman, ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Kaya po, kung tayo po ay mga patay pa dati dahil sa mga kasalanan, kumbaga, hiwalay pa tayo dahil sa mga kasalanan. Pero yung tayo po, dahil binuhay na tayo, kalakip ng ating dakilang Panginoon, napatawad na ang ating mga kasalanan. Ang problema po, pagka minsan, pinatawad tayo ng ating mga kasalanan, pero tayo naman, hindi nakapagpatawad. Yun po kasi yung sagaban. Sabi nga sa panalangin na naman namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Ibig sabihin, nasa proseso. Kaya humingi tayo ng tawad sa Diyos. Useless kung hindi muna tayo magpatawad. Kaya nga, gaya naman namin na nagpatawad. Kung halimbawa, yung galing natin yung kotse, dati natin na nabuhay pa tayo sa dating pagkatao, hanggang ngayon, king pa rin natin o dala-dala pa rin natin. Kahit kailan hindi po tayo patatawarin ng Diyos. Dahil proseso ang magpatawad muna bago tayo makahingi ng tawad. At saka naman natin matatanggap ang kapatawaran mula sa Diyos. Kaya po, sabi nito, ipinatawad sa atin ang ating lahat. Ibig sabihin, walang natira. Kahit kalintitan man o malaking bagay na ipinagkasala natin, dapat kung yan ay na-reconcile na lahat sa makatuwid, magiging bago na nga tayo nilalang sa harapan ng Diyos. Dahil hindi na natin babalikan yan, pero kung binalikan na naman natin,
dapat kwento na lang. Kumbaga, no hard feelings, hindi na tayo nasasaktan. Alaala na lang siya ng lumipas. Pero kung halimbawa, nananariwa pa rin, ibig sabihin, useless po ang pagsuko natin, hindi pa pala tayo napatawad ng Diyos dahil hindi rin pala tayo nakapagpatawad pa. Ganun po yun. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayos sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinago sa krus. Dati po kasi nabubuhay tayo sa mga palatuntunan. Halimbawa, kapag ang tao nagkasala dahil sa palatuntunan, mayroong nakatakdang hain sa bawat kasalanan na kinakailangan sa pamamagitan ng saserdote, ito ay susunugin at magiging alay bilang pangtubos ng ating kasalanan. Lahat ng yan ay inalis na ni Kristo. Kaya ngayon, kung titingnan natin, ang tao kapag nagkasala, wala ng hain na nakatalaga para sa ating mga kasalanan, kundi pananampalataya na lamang na ang lahat ng yan ay tinubos na ni Kristo ang ating pagkakasala. Kaya wala nang isasakripisyong hayop, wala nang iaalay para sunugin, kundi ikukulit na lang natin ang ating pananampalataya ng doon sa ginawa ni Kristo na siya na yung pinakaalay bilang pambawi ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Walang iba ang pagpapatawad ng Diyos dahil isinubok natin ang ating sarili at kasama ng napako sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan. Pagkasamsam sa mga pangunuan at sa mga kapangyarihan, sila ay mga inilagay niya sa hayag na kahiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Kaya pag-ulitin natin, kung tayo na sa ilalim pa noon ng mga pamunuan, lahat ng yan ay pinutol na at binago na dahil nagtagumpay po ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Siguro ganyan na lang at pakikibahagi natin sa oras nito, ano man ang ating mga kahilingan, karainan man, problema o karamdaman, ilunod natin yan lahat sa Diyos. Pero humingi muna tayo ng tawad para tanggapin natin ang kanyang pagkalinga, ang kagalingan at solusyon sa lahat ng ating problema. Ipagkatiwala lahat natin sa Diyos at ipagkatanong sa atin kung malinis ang ating kalooban. Salamat at isang magandang umaga sa bawat isa sa atin.